Magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about looks pa rin to. Pero i-relate natin to dun sa nangyari. Dun sa rapper na Bisaya, si Range 999. So, ano ba talaga nangyari doon? Pinakinggan ko yung interview ni Range eh. Kasi nandun daw siya sa place na pinagtatambayan nila ng kaibigan niya. Tapos, yung babae, siguro pumunta rin dun sa lugar. Tapos nakita niya yung AFAM. Yung AFAM pala parang MMA fighter, ganun. Mixed martial arts. Tapos nakita nung ni Range, yung rapper, na binastos daw yung kaibigan niya, hinawakan yung puwet. So yun lang yung dinibulge niya sa interview Tapos nangyari na yun, nangyari yung ano nga na napatay. Disclaimer lang to Yun lang yung sinabi niya sa point. Pero ang totoo, walang nakakaalam sa totoong nangyari, sila-sila lang din. I-relate lang natin to about dun sa Loki Sim. Kasi nga black pill nga, 'di ba? Actually, kahit saan ka tumingin, black pill naman talaga kung ano nangyayari. So yun nga. Tapos sa mga comment section din, yung mga feeds, nakikita ko na rin yan. Yung AFAM pala, merong parang girlfriend sa ibang bansa rin, ganon. Tapos yung babae na nandito sa Pilipinas, yung dinakot ata ng puwet yung puwet nung lalaki is yung babae ata may gusto dun sa AFAM, dun sa mixed martial arts na puti, artist na puti. So yun nga. So syempre dahil AFAM yun, tapos MMA din, tapos kung makikita mo yung itsura is payat kasi si Range, 'di ba? Walang muscle. Although nag-tag maxing siya, maraming mga tattoo. Tapos yung orbital niya is talo rin talaga. Pero mukhang mabait naman si Range. Kaso mukhang kargado siya ng alak noon or something. Pero hindi natin alam yun. Nakita ko lang yun sa mga comment. Hindi natin sure. Disclaimer lang uli, hindi natin alam yung mga nangyayari talaga. Pero yun nga, base sa mga comment doon is yung babae ang may gusto talaga dun sa AFAM. Tapos, parang dahil lasing nga ng itong mga to, napagtripan yung lalaki na ano. Kasi parang hindi nila nagustuhan yung nakikita siguro kasi dinakot nga yung puwet. And malay mo ba kung gusto ng babae yun? Kasi nga, di ba? Pagka gusto ng babae yung lalaki, is binibreak yung rules. Promise. Kahit dakutin pa man yung puwet, papayag yan sila. Kasi nagawa ko na yan dati. Hindi ko sinasabi na gawin nyo to Nagawa ko yan dun sa yung dadakutin mo yung puwet sa public. Pero wag, tapos nakita ako ng matanda, sabi iba na talaga kabataan ngayon. 21 ako niyan, tapos 18 yung girlfriend ko nun. So parang yun nga yung sinasabi ko, yung babae is pag gusto niya yung lalaki is be-break niya yung rules. Lalo na pagka high tier normie or chad. Tingin ko dun sa lalaki, high tier normie lang yun hindi yun magiging successful sa West yung ganung itsura, yung AFAM. Dito magiging successful yun dahil puro high tier normie dito sa Pilipinas Plus may height pa yun dahil foreigner nga. So parang pinagtulungan siya ng mga ano. Sabi nga ng mga comment, hindi na raw lumaban, nagpakumbaba na lang yung MMA fighter. Tapos meron naman din ako nakita na may baril din daw yung MMA fighter. Pero kung may baril yun, hindi makakapasok dito sa Pilipinas yun. Paano napuslit yung baril? So, hindi ako naniniwala doon sa side na yun na may baril yung MMA fighter, yung AFAM. Kasi hindi makakapasok dito talaga yun sa Pilipinas. Kahit na saan naman bansa basta may karga kang baril, hindi ka makakapasok. Wala nga naman bumili siya ng baril dito. Hindi ka naman Pilipino, hindi ka naman citizen. Pero hindi ko na alam yun kung meron siya ditong girlfriend o ano. Pero yun nga, parang karelasyon niya yung babae. Kasi sa picture ng babae, parang silang dalawa Tapos dun sa profile din ng nung lalaki, ewan ko kung profile ba ng lalaki yun. Kasi yung lalaki, meron siyang kasama na yung Filipina. Tapos yung lalaki na rin na yun, may kasama rin din na foreigner din na white skin kagaya niya. So malamang baka meron siyang girlfriend dun sa bansa niya.
Tapos dito sa Pilipinas, may girlfriend din siya. Which is yun nga, yung babae na nabastos daw sa, ayon sa interview kay Range. So, yun lang talaga yung ano, sa Lookism lang din talaga. Kasi nga, sinabi ko naman sa inyo yan na ibibreak talaga ng babae yung rule pagka gusto niya talaga yung ano. Eh, malay mo, boyfriend niya yun or talagang trip na trip niya. Which is yung babae talaga bumabato dun sa sarili. Plus may status pa yun. Hindi lang naman basta-basta na AFAM yun. The MMA fighter yun. Malamang may pera rin yun. So, yun. Binibreak talaga ng babae yung rule. Kaso, ito naman si ano, si Sub 5, yung rapper. Kasi kung titingnan mo siya is ano, although bata pa naman siya, tsaka yung mata niya kasi is parang mabait naman din talaga. So parang siguro dala na lang ng ano, ng emosyon kasi nga nabasa ko kasi dun sa comment, nabasa ko lang to, hindi to ay tsaka opinion ko to, parang hindi naman to final din talaga eh. So yun nga, nabasa ko dun sa comment is yung babae daw pala talaga lumalapit doon sa lalaki. Tapos ito naman sila, yung grupo niya, tsaka to si Range, is parang na-insecure dun sa ano. Usually ganyan yung nangyayari. Kaya maraming namamatay na foreigner kasi nga parang naiinggit yung mga Pilipino na inaagaw sa kanila yung babae nila. Ibig sabihin kapwa Pinay. Kahit nga ako makakita ako ng foreigner na may ano, may ibang lahi. Subconscious lang to, pero black pill naman din ako eh. Pero parang iniisip mo, ano kaya nagustuhan nito dito sa foreigner na to? Which is alam ko naman talaga dahil pera lang naman talaga, lalo na pag tiningnan mo yung itsura. Eh usually naman, 'di ba, yung mga foreigner naman na mga puti, hindi naman kagwapuhan din talaga. Kung makikita mo, parang obvious na kung bakit sila pinatulan ng mga Pinay. Kasi lalo na yung mga Pilipina, matataas standard yun. Gusto talaga nila talaga pogi. Lalo na yung mga nasa slum, yung mga mahihirap talaga. Yun talaga mataas standard ng mga mahirap. Gusto talaga nila pogi talaga. So yun yung naano ko, na parang may halong ano na rin talaga. Territorial kasi yung mga lalaki, 'di ba? So parang inisip nila, ano to, inaagaw sa amin yung babae. Or na-insecure din siya dahil, or tsaka karga na rin ng alak, 'di ba? Halo-halo na. Pero kung alam niya kasi tong black pill, may knowledge siya dito. Hindi niya gagawin yung mga ganong bagay. Tsaka yun pa, nag-white knight siya. Ano mapapala mo dun kung pinagtanggol mo yung babae na binastos? Tsaka hindi mo naman alam yung storya. Bakit dinakot yung puwet? So, hindi mo na talaga rin alam. Hindi mo rin talaga rin alam, hindi ko rin talaga sure kung ano rin talaga nangyari doon. Pero yun nga, nire-relate ko lang to sa black pill. So, kung na-black pill ka, hindi mo gagawin yung ganun. Siyempre, self-preservation. Ang mahalaga lang sa'yo, survival, di ba? Tsaka procreation. Yan ang goal ng black pill, di ba? Survival at procreation lang. So, bakit mo pagtatanggol yun? Yung ano, makukulong ka, hindi worth it para lang sa babae, white knight ka. Ganun ako mag-isip eh. Kuwari, may babae dyan, hindi ako gentleman. Hindi kita papaupuin, lalo na kung kaedad kita, tas pagod na pagod ako sa trabaho. Pareho lang naman tayo nagtatrabaho, bahala ka dyan. Kung matanda, pinapaupo ko. Yung morality ko kasi flexible, depende sa sitwasyon yan eh. Kung karapat dapat ka kitang bigyan ng ano benefit. Kuwari, matanda, which is obvious naman dahil sa itsura or ano. O kahit napagod ako, bibigay ko yung upuan ko doon sa matanda. Matanda yun eh. Yun yung morality na may logic. Gets mo yun? Eh, kung bibigay mo yung upuan mo dun sa babae na mas bata pa sa'yo. Kuwari ako 37, ako bata pa sa akin 20. Ba't ko bibigay sa'yo? Mas malakas ka pa sa akin. Tapos babae ka pa, mas marami kang benefit sa akin. Eh ako pagod na pagod sa trabaho. So yun yung sinasabi ko dito sa Black Billies. Ano talaga, lookism talaga. Tsaka dapat malalaman mo na yung sitwasyon bago pa mangyari. Kunwari, ganyan, dinakot yung puwet. Ayon sa story niya, wala ka ng pakialam dun dahil dahil sila naman nagkakaigihan eh.
Ang goal mo is ano, yung sarili mo. Sarili mo na lang intindihin mo. Ba't ka pa magseselos? Eh, kung kunwari, may mga, naiinggit ba ako sa mga chat dahil fuckboy sila? Hindi. Ba't ako maiinggit sa kanila? O, ba't ako maiinggit sa mga fuckboy? Eh, sila naman talaga pinili eh. Wala tayong magagawa dyan. Magagawa mo na lang is yung survival mo. Unahin mo yung sarili mo, tapos i-entertain mo sarili mo. Pang-cope. Pang-cope na lang kung ganun. So, yun lang yung mga senaryo dyan. Kaya, kung na-blackpill to si Range, hindi siya mamamaril ng ganun eh. Hindi niya magagawa yung ano. Kasi, magiging wala kang pakialam. Sa school namin dati, nakaaral ako elementary grade 2 hanggang high school. All boys doon. As in, 3 to 4 times a week, laging may suntukan sa classroom. Pag may nagsusuntukan dyan, wala akong pakialam, nanonood lang ako. Hindi ako umaawat kasi usually pag umawat ka, ikaw pa magiging masama. Nakakita na ako niyan dun sa labas ng squatter area. May nagsusuntukan, tapos sabay nakiawat siya. Siya yung nasaksak. Oh, yun yung ano eh. Kailangan wag ka na makialam dyan sa mga ganyan bagay. Atupagin mo na lang yung importante para sa sarili mo. Hindi naman ito pagiging selfish. Ayaw mo lang i-involve yung sarili mo na hindi ka magbe-benefit tsaka ikakasama mo. So, ang nangyari sa kanya is wala siya, clueless siya. Although kargada na rin ng alak, tsaka may halo na rin yun na parang insecurity kasi nga inagaw yung Pilipina ng foreigner. Usually ganyan yan eh. Meron din Chinese na sa Blackpill na palabas. Parang china-challenge niya yung puti. Sabi niya, umuwi ka na dun sa ano, bakit ka mga agaw ng babae dito? Kasi nga, biruin mo, 80% dim unattractive, di ba? So nagalit yung Chinese na na nasa trend yun, nag-uusap sila. Napanood ko kay Rehab TV yun. Nag-uusap siya, tapos parang china-challenge niya. Eh yung kasi, sub-5 kasi yung lalaki na puti. Tapos nagka-girlfriend ng Chinese na parang normie. So, syempre, ano ba habol nun? Malay mo kung kupas na ba yung babae na yun, na Chinese na yun. Tapos kahit pa sabihin mo normie siya, kupas na siya, pero nakuha siya nung sub-5 na lalaki, yung as in patusok yung jawline. So parang yun yung kasi, yung mga lalaki na hindi mo rin masisi dahil malay mo 20s pa yon, mataas testosterone, pero hindi rin eh kung na-blackpill ka talaga, alam mo yung mangyayari. Kasi ang treatment talaga base sa looks. Tsaka yung fertility ng babae is nakabase yan sa niya. Yung mating choices niya is naka-align yan dun sa fertility time period niya. So wala kang ng pakialam dyan kung magustuhan niya yung AFAM. Eh, tanggap mo na sa sarili yan dahil ganun naman talaga eh. Lookism. Para si Chis Escudero, di ba? In-interview siya. Oh, dahil matanda na si Chis Escudero, marami naman din siyang pera. Alam din naman niya yun na beta back siya. Imposibleng hindi niya alam. Kaya nga tanggap niya eh. Tsaka cool lang siya kasi old na nga rin siya. Siyempre, pagka tumanda ka na ng ganyan, nagiseloso ka pa. Napakabobo mo naman na talaga nun. Siyempre, dapat pagka tumatanda ka, may wisdom ka na ina-accumulate, di ba? So, siya pa lang, yun, nang ginagawa, tanggap ni Chis Escudero kasi tumatawa pa nga siya na ganun nga, na halos lahat pala ng naging boyfriend ni Heart Evangelista is puro pogi. Kasi tinanong sa sabi, sino pinaka-pogi sa mga naging boyfriend ni Heart? Sabi niya, lahat sila. Oh, ganun lang. 'Di ba? Seryoso na normal. Ganun lang. Kahit nga si Gatchalian eh, 'di ba? Yung si Rob, kasi in-entertain nung asawa ni Gatchalian, 'di ba? Si Rob. Yung naging ni Budol, yung kain-kain something na issue, ganyan. So si Rob, maraming naging hindi ko rin alam yun kung totoo ba yun. Pero yun nga yung story. Pero yun nga, sinabi ni Gatchalian na matatag daw yung relasyon nila. Tanggap naman niya yun dahil normie lang naman siya, politika. Although marami siyang pera, yun nga yung sinasabi ko, yung treatment talaga eh.
Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng tao about sa bakit siya normie nagkakarelasyon, bakit siya sub-5 nagkakarelasyon. Unang-una, ang logic dyan is, gaano ba karami yung mga pogi, tsaka gaano ka-realistic na halos lahat ng babae makaka-attract ng pogi or seseryosohin sila ng pogi. 'Di ba maliit ang chance, 'di ba? Nag-ikot-ikot nga ako mall, nakakita ba ako ng pogi? Hindi naman, 'di ba? So malamang kung pipiliin ng babae yung standard nila, which is alpha seed lang talaga, genuine desire, maraming babae magiging single yan. Which is nangyayari na ngayon yan, ha? Dumadami na rin talaga. Kasi nga tumataas yung standard nila dahil sa hypergamy. So kung pipiliin ng babae yan, yung mga top G lang talaga na alpha seed. Oh, marami talaga masisingle na lalaki. Actually, baka nga, 'di ba 50 lahat kasama pa yung beta backside yan. 50% ng mga lalaki nakareproduce compared sa 48 pala, 48% ng mga lalaki naka-reproduce compared sa 89%. 98%. 98, almost 100 50-50. Paano kung, malamang beta box pa yung mas lamang doon. Paano kung yung talagang over the roof yung hypergamy ng babae, gusto alpha seed lang talaga. Hindi sila magsesettle ng pangit, patigasan talaga. Pucha, baka bumagsak yan, maging 10% na lang. Which is medyo nangyayari na ngayon dahil SOCMED na eh. Ang dami na nagiging single mother. Tapos sabay, yung mga nasa relasyon pa yon na ibang lalaki, is nakuha nila yung babae nila is kupas na. Ibig sabihin, 25, single mother na, or kupas na, hindi na yung prime age. Ibig sabihin, marami na nakauna doon. Na ano, yan yung sinasabi ko sa inyo na wala akong pakialam sa mga sinasabi ng mga nagko-comment dito. Nagka-girlfriend naman si Pangit. Tsaka si Normie. Oo, alam ko yan. Pero yung treatment kasi, ang inaano natin dito, yung treatment. Marami kasing red pillar na delusion talaga. As in, hindi malawak mag-isip. Yung parang close-minded kasi superficial lang yung nakikita nila eh. Wala rin silang experience. Yung iba dun hindi ko sinasabing lahat. Yung iba. Yun, tapos sasabihin, oh, oh, porket mayaman ako, dapat entitled ako na makakuha ako ng virgin. Virgin, tapos prime age dahil marami akong pera. Oh, boy, hindi yan ganun. Hindi ganun yan. Kasi babae ang picker eh. Babae ang picker. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi ka entitled na makakuha ng virgin or ano, may papatol sa'yo kung normie lang itsura mo. Kasi hindi ikaw ang picker eh. Ang namimili, babae. Sure, pwede mong gastusan yung gusto mong babae na maganda, na may itsura. Sure, pwede mong gastusan yun. Kaso, i-maintain mo yun. Which is pwede pang masulot sa'yo, makuha sa'yo. Kasi pera yung nagustuhan sa'yo eh. Hindi yung talagang looks mo eh. Yung genuine desire eh. Yan yung sinasabi ko, yung treatment. Yung treatment talaga. Na ano, actually, alisin na natin yung relasyon. Di mo ba naobserbahan yung mugging sa eskwelahan na talagang tinitest ng mga lalaki, yung kapwa lalaki, base lang sa itsura? Yung mga babae, kanino lang ba sila friendly? Friendly din sila sa extreme eh, sa both side. Pero formal treatment sila sa normie. Mga babae is formal treatment sa normie. Tapos, yung mga sub-5, mga invisible yan, hindi yan nag-i-exist sa babae. Nag-i-exist yan pagka magfe-favor. Ibig sabihin yung may kailangan. Pero usually, naobserbahan ko rin yan sa eskwelahan dati, hindi nag-i-exist talaga. Kahit nerd pa yan. Actually, yung mga nerd nga eh. Yun pa yung mga sub-5 talaga sa amin, sa eskwelahan. Nako, puro sub-5 yan, yung mga nerd. Hindi yan ma-chicks. Hindi yan ma-chicks, promise. So, yun nga. Babalik tayo dyan kay range na yan. Kung alam niya tong black pill, tsaka ano,
malawak yung pag-iisip nila. Kung halos lahat ng lalaki alam na to na ang treatment talaga is base sa looks, is hindi ka na magiging emosyonal, mabilis ka na makatanggap. Ganun lang naman eh, na namag ako. Ganun talaga eh, namag ako eh. Ganun lang naman yun eh. Hindi ka naman maiinis do sa fuckboy dahil hindi naman talaga siya yung ano eh, opportunity lang yun eh. Pinili siya ng babae. So, hindi kasalanan ng fuckboy yun dahil di naman kinuha niya lang yung mga opportunity niya, yung mga mahihit niya. So, kasi at the end of the day, ginusto ng babae yon, walang victim na babae. Kaya yung mga nagpapa-victim na babae, paano ka magiging victim in the first place? Ikaw na mamimili. Kahit pa binugbog-bugbog ka dyan ng ano, ipinili mo yan eh. Ibig sabihin, gusto mo yun. O, ang exception lang dyan is yung RAPE, which is hindi yung babae na mili nun. Pinesa siya nung lalaki para dun sa mating strategy nung lalaki. So, yun lang yun eh. Wala ka talaga magagawa. Tsaka Black Pill 101. Ito ng finale. Laging may mas magaling sa'yo. Laging may mas pogi sa'yo. Laging may mas talented sa'yo. Laging may mas matangkad sa'yo. Laging may mas angat sa'yo. Mapera sa'yo. Kung ano man yan na hyperbole na lagi. Totoo naman, hindi ka special. Tsaka at the end of the day, lahat din tayo mamamatay. So, yun, ano ba? Yun lang siguro. So, si Range 999, hindi worth it yung ginawa niya na mamaril dahil lang sa ganun. Kung ano man rason niya, insecurity man yan, nagselos, or pinoprotektahan yung white knighting, hindi tatalab yan dahil babae na mimili. Ito palang isipin mo, bakit mo pagtatanggol yung babae na hindi ka naman pinili? Magsisimp ka lang dun sa pinili ka. Bakit mo i-risk yung sarili mo? Kaya nga, yung strategy na binibigay ko sa inyo is wala kang butas na ano tawag, wala kang butas na mahahanap sa strategy na binigay ko. Pagiging serious? Anong butas mahahanap mo dyan? Ito, yung ambol, laging nasa babae. In short, kay Bruce Lee, be like water. Anong butas mahahanap mo dyan? Wala kang butas na mahanap dyan. Black pill yan eh. Black pill 101 yan eh. So, paano? Kung si Range, alam niya tong low-kism, tsaka tong black pill, nako, hindi niya gagawin yan. Not worth it. Not worth it. Bakit may pagtatanggol? Hindi ka naman pinili ng babae. Actually, hindi niya nga girlfriend yun eh. Kaibigan niya lang eh. Oh, doon pa lang na friendzone ka na, 'di ba? Na friendzone siya oh. Biruin mo, friendzone ka na oh. Tapos pagtatanggol mo pa yung ano. Pagka ganun, cut mo na yan. Hindi rin ako nakikipagkaibigan ng babae. Although sa trabaho, kaibigan ko sila, pero yung talagang lalabas-labas, wala tayong in common kasi babae ka, iba hilig mo, iba hilig ko. Hilig ko SEX eh. Kung wari baka sabihin nyo naman, sabihin nyo naman, fuckboy ako, hindi ako fuckboy. Introvert nga ako eh. So kung wari lang, hilig ko SEX, magugustuhan mo ba yan? Sure, magugustuhan mo. Kung pogi ako, 'di ba? Kung normie ako or pangit ako tapos gusto ko yung SEX, magbabati na lang ako. Mas realistic pa. Magpo-porn na lang ako ng ng mga magaganda, magse-search ako ng magaganda na ano diyan. Tapos yung mga fetish ko. Yun lang yun. Realistic ka na lang. Yun pala yung pagiging black pill. Realistic ka lang. Realistic. Hindi kayong magsisimp ng hindi ka naman gusto. Nagsisimp ka lang sa mga gusto ka. Yung talagang may tsansa ka. Actually, wag ka yung ang simping kasi is parang ano tawag dito, yung nagbibigay ka ng sa bagay, parang gano'n na nga rin, magsisimp ka lang dun sa gusto ka talaga kasi masusuklian yung pagsisimp mo. Yung
Yung mga, di ba, may mga pogi, nagsisimp, ganyan. Oh, gusto naman sila eh. So, parang positive effect na rin. Parang ganun. So, paano? Yun lang siguro. Peace.